The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus heard that John had been arrested, he withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to live in Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that what had been said to the Isaiah the prophet might be fulfilled. Land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. From that time on, Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." He went around all of Galilee, teaching in the synagogues, proclaiming the gospel of the kingdom, and curing every disease and illness among the people. His fame spread to all of Syria, and they brought to him all who were sick with various diseases and racked with pain. Those who were possessed, lunatics and paralytics, he cured them. And great crowds from Galilee, the Decapolis, Jerusalem and Judea, and from beyond the Jordan followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Kapag malinaw sa atin ang ating mission dito sa lupa, maging malinaw ang direksyon ng ating buhay. A clear sense of mission will give us a clear sense of direction. Kaya Jesus, malinaw ang kanyang mission. Alam niya kung bakit siya sinilang dito sa lupa. Alam niya kung bakit siya naging tao. Upang iligtas tayong mga makasalanan at akayin pabalik sa ating tunay na tahanan sa kabila. Kaya nga ba't lahat ng kanyang pangaral ay tungkol dito? Repent, the kingdom of God is at hand. Magbalik loob kayo, nalalapit ng kaharian ng Diyos. Yan ang kanyang direksyon, kasi malinaw ang kanyang misyon. Tayo ba? Alam ba natin ang ating misyon dito sa lupa? Ba't ba tayo sinilang? Ba't ba tayo binuhay ng Diyos? Ba't tayo narito? Kung naalala natin, yung basic catechism natin, yung tanong na, why did God create us? Ba't tayo nilikha ng Diyos? Ba't tayo binuhay ng Diyos dito sa mundo? Ba may apat na sagot yan? God created us to know Him, to love Him, to serve Him, and to be happy with Him in heaven. Tayo nilikha ng Diyos upang makilala siya, upang mahalin siya, upang paglingkuran siya, at upang maging masaya tayo, kapiling siya sa kanyang kaharian. That's our purpose. Why we are here. Malinaw yan sa atin. At alam nyo, ginagawa na natin to eh. Halimbawa, pag sinusunod natin ng utos ng Diyos, mahalin mo ang Diyos at mahalin mo ang iyong kapwa. Maging mabuting tao ka, maging mabuting Kristiyano ka, mahalin mo ang pamilya mo, alagaan mo ang mga matatanda at mga may sakit, tulungan mo ang mga nahihirapan, magpatawad ka, akayin mo ang mga naliligaw ng landas. Yun yung ating misyon at yun yung ating direksyon. Sa katunayan nagagawa naman natin to, pero saan nalilimutan natin Kaya, di ba, halimbawa, muntik-muntikan na tayo, nadisgrasya ka, kaligtas ka, nakasakit ka, gumaling ka, muntik-muntikan ka na, pero buhay ka pa. Ano sabi mo? Ay, may mission pa ako. May mission pa ako. Ay, matagal ka nang binigyan ng mission
Siguro may espesyal na mission pang binibigay sa'yo. Halimbawa, baka yung espesyal na mission mo ay alagaan ang may sakit at matanda mong magulang. O alalayan yung bunso mong kapatid na hihirapan. Okay, mission mo ay maglingkod ka sa simbahan, o maglingkod sa sambayanan, o maglingkod sa mga mahirap at mga kapuspalad. Yun mga espesyal na mission yan eh. Kasi pag hindi natin alam yung ating mission, nawalan tayo ng direksyon. Bara-bara yung ating buhay. Kaya ikot ng ikot lang tayo. Parang sabi natin, wala namang nangyayari. Sinasabi nyo yan eh. Ano namang nangyayari sa buhay kong to? Saan ba ko patutungo? Ano bang direksyon ko? Saan ba ko papunta? Naalala ko tuloy yung kanta nung high school kami. Hindi ko alam kung anong title nito eh. Alam ko lang yung lyrics. Yung lyrics ay, do you know where you're going to? Do you like the things that life is showing you? Where are you going to? Do you know? Saan ka patutungo? Saan ang direksyon ng buhay mo? Malalaman mo yan kung alam mo ang mission mo. At magandang paalaala to sa atin. Nagagawa na rin natin to eh. Kahit na parang nakakaligtaan natin yung mission natin. Mahaba-haba na rin yung nilakbay natin. Matanda na tayo. Pero pag nilingon natin, masasabi natin na, ay, may nagawa naman pala akong mabuti. May natulungan naman pala ako. May naging masaya naman dahil sa akin. May mga tao na dahil sa akin, nakilala nila ang Diyos at naging malapit sa simbahan. Dahil sa akin, may mga taong naging maayos ang buhay. Nagawa man pala yung mission mo eh. At alam mo yung direksyon ng buhay mo. Nawa sa wakas ng ating buhay, pagkatok natin sa pintuan ng langit. Bubuksan ng pintuan ng langit. Harap sa atin San Pedro at si Jesus at sabihin sa atin, welcome, mission accomplished.